Okay, ang kasama natin ngayon, syempre, yung kilalang-kilala natin na nakita natin sa Milan. Ang tanging ina niyong lahat, last na to, at yung talagang hinangaan po kayo ng tao dahil doon sa sisa, nakakabulol na letter S na for sister in a wedding po. Syempre, Yes. si Sir Toti Marie. Oy, Ayan sir po. pa. Hello guys! Alam ko, maraming interesado po sa inyo. Bukod sa akin, kasi ako talaga naisip ko agad kayo eh. Sabi ko, ano kayang kwento sa likod ng buhay ni Toti Marie? Saan po nag-start po ng Toti Marie? Ako, maba story yan. Si Toti Marie, isa yung parang ano namin, yung hindi istape, part ng crew. Lalaking-lalaki siya, tapos nag-confide siya sa director namin, kay Director Olive Damasan. May ginagawa kaming movie, Starting Over Again. Sabi niya, bading siya, umamin siya. So since then, ang pangalan niya kasi Toti. So Okay. pinangalanan siya, dinuktungan ng Marie. Kasi di ba Marie girl? So Opo. naging Toti Marie. Ah, So doon kinuha okay. yung name ko. Ano po ang real name nyo? Maria as in mahabang Maria. Maria Cecilia Paz. May mga panahon po noon talagang pangalan na binibigay nila, babaeng-babae. No? Usong-uso ang mga Maria dati, ng mga unang panahon. Buti wala po kayong princess. Wala naman. Teka muna, napag-aalaman tuloy yung mga edad. Noong unang panahon, yung mga Maria. Gusto ko lang po itanong, ano pong pagkakakilala nyo sa sarili nyo? Babae, tomboy, bisexual, ano po bang dapat naming malaman sa identity nyo? Napaisip ako noon na. Definitely babae ako. Pero, syempre, dahil nakita niya may itsura ko ganito, masasabi kong I'm tomboy. Yes, I'm tomboy. Kino-consider nyo po? Yes, pero medyo may malalim na explanation dyan sa sinasabi kong Tomboy I'm po. tomboy. Oo. Pero yun po kayo. Yes, I'm tomboy. Kailan nyo po nalaman na tomboy kayo? Naku, feeling ko siguro mga 4-year-old ako. Bata pa po yun. Yes, oo. Kasi, yung kapatid ko na bunso, mas bata sa akin lalaki. Opo. Pagka binibilang kami pareho ng laruan, syempre ako manika. Tapos siya, karitela, kotse, Mga panglalaki talaga. o barig-barilan, Opo. bola, ganyan. In fairness, nag-enjoy ako sa laruan ko. Mm-mm. Pero, hindi ko alam bakit hinihintay ko siyang mapagod. Pag napagod siyang maglaro, bibitawan niya na yung mga laruan niya. So, that's the time at saka ko lalaruin. So, dun nag-start yung naging boyish ba ako. Kasi, parang nakita ko sa mga pinsang kong lalaki, tsaka mga kuya ko, may mga nakikita ko sa kanila na gusto kong gawin, isuot, parang ganun. Pero, pag-iisipin, pantay naman din. I have 3 sisters and I have 3 brothers. So, pantay. Usually, kaya ganun. Dahil puro lalaki yung kasama, di Opo. ba? Nahahawa sa mga Oo, parang laruan. ganun. Pero hindi naman eh. May mga pinsan din naman ako na kaidaran ko na babae. Tapos may kaidaran din ako lalaki. Opo. So, there's no reason para isipin kong Hindi siya yung dahil lang sa nakasama nyo po, nakasanayan nyo rin, hindi. Kasi meron mga babae, meron din kayong kasamang lalaki. balance siya. Nag-enjoy lang ako siguro na mas naging komportable ako. Ganito yung suot ko. Opo. So, ganun. Diyan kayo masaya. Yes. Hanggang sa nakalakihan ko na, tuloy-tuloy pa rin ako sa damit na pambabae. Paano po kayo nag-out bilang tomboy? Actually, hindi ako nag-out as in out na Nagpaalam? kung saan na lang nagpaalam, no? Parang nung lumalaki na ako, nakikita nila may pagka-brusko ko. Nakita ng parents ko, mga tito-tita ko. Parang sila na po yung nakakapansin sa mga Sila yung kilos nyo. nakakapansin, oo. Hindi po sila nagtanong sa'yo kahit kailan. Wala naman sa akin nagtatanong, pero bigla na lang dumating yung point na nagkakaintindihan na lang kasi kumbaga, syempre, kailan ba mako-confirm na tomboy? Kapag lumabas na yung ka-girlfriend, Opo. nag-out na ako, out in such a way na hindi ko tinago na may girlfriend nung first year college. Sinabi niyo po na may girlfriend kayo? Hindi, understood na Talaga? wala na, Walang naiintindihan na confrontation ako. po? Wala. Wala, kusa lang eh. Basta ginagawa niyo po kung saan kayo masaya. Yes, oo, ganun yung nangyari. So, nung dinala niyo po ang girlfriend niyo sa bahay niyo, legal po kayo? legal kami. Wala na po kayo narinig sa kanila? Wala na rin po kayong sinabi na kahit ano? Wala naman. Kasi that time, first year college ako, actually, yung girlfriend ko noon, from first year up to fourth year, Opo. magkasama kami, nakatira kami sa bahay nila, ng parents. Kasi the only child, wala Okay. siyang, yung parents,
Kasi parents kasi, yung anak nila may kasakasama. Since na girl pa yung itsura ko, ang alam talaga mag-best friends kami. Overprotective sila. Syempre, gusto nila, pabor sa kanila yon na yung anak May nila, kaibigan. may kasabay pumasok. O, diba? So, ayun, kaya malaya kami. Gusto ko po malaman, paano nyo po niligawan? Meron po ba kayong idea paano manligaw? Actually, hindi ko masabing paano niligawan eh. Basta, ganun din. Nagkaintindihan na lang din po. Nagkaintindihan na lang din kami kasi nag-aaral siya sa sa exclusive school Puro girls. ng puro girls. Okay. So parang sanay na din siya sa mga open siya sa mga on-on, parang mga ganon. So parang nagkusa na lang, tapos na-enjoy ko yung friendship, tapos hanggang sa yun nga, naging kami talaga buong college. Talagang may usapan po kayo na official tayo na. Ito na talaga Yun. magka-relasyon. Doon naman siguro parang baka doon nagkaroon ng ligaw, yung time na nagsabi na ako ng ano ba, yes ba or no. Parang gano'n. Talaga. Ganun Pero lang po wala nang direct yung courtship sinabi nun. nyo. Yes, wala nang ano. Dinirect nyo lang siya na gusto mo ba? Parang ganito o ayaw mo. Yes. Ano pong sinabi niya? Binigyan niya ako ng 2 donut. Oh! Parang gano'n na hindi ko alam. Kasi na bilugang pala donut. yun. Oo, 2, yung pala yun. Wala siya naging boyfriend po bago kayo. Wala. Talagang kayo po ang una niya. Ako talaga yung una. Actually, yung after me, husband na. Grabe. Oo. So, gaano po kayo tumagal? Tumagal yung magkasama talaga kami. 6 years sa bahay nila. Umuwi na ako sa bahay namin. So, 9 years. Then after that, nagkaasawa na siya. Ang tagal. Oo, parang gano'n. Paano po kayo naka-move on sa ganun katagal? Tapos Wala siya pa ko- yung first girlfriend niyo. Hindi, kusa na lang. Ganun po Oo, talaga yung kusa ano na nyo, lang. no? Gusto nyo parang hayaan lang lahat Yes, ng oo. mangyayari. Sobra kaming friends. Sobra. Ngayon, tanungin mo ako, even in my wildest dream, never kong naisip na yung magkabalikan or Opo. something bumalik sa ganun. No, hindi ko na ano. Pero ini-enjoy ko yung mga ex-girlfriends na sobra kong close ngayon na talaga sobrang friends kami. Nagiging kaibigan nyo po sila after. Yes. Ganun po siguro kaganda yung Oo, oo, pinagsamahan nyo. Actually, wala pa. Konti lang naman sila. Hindi naman ako maraming. Ilan po ang naging pa. ex-girlfriend nyo? Yung totoo talaga. Opo. Parang 3 lang talaga. Gusto ko lang po itanong sa inyo kasi sa panahon po ngayon napakadami ng tomboy. Napakadami na po nating tomboy. And ang dami pong nambabash sa amin. Nung panahon nyo po ba, nung kabataan nyo, meron po ba sa inyong mga nambubuli, may nangbabash, meron mga pinagtatawanan yung mga tomboy, may mga lalaki bang galit sa tomboy? Hindi ko na-experience yan until now. Nung bata ako, never ko naman na-experience. Kaya pala hindi ko na-experience yung question mo na yan. Girl naman ang itsura ko. Hanggang nag-high school ako, hanggang college. Opo. Medyo nagladad lang ako ng slight college. Pero hindi din ganun ka, butch na butch, hindi ganun. Opo. So, ang iniisip po nila, parang best friend nyo lang yung mga nakakasama yung babae. Yes, oo. Kailan po wala kayo naman- nag-start na magpagupit ng... Nung nung college. Kasi uso pa nun yung mga hindi naman clean cut, yung mga syete, yung mga ganun. Syete. Oo, yung syete, mga ganyan. Damit nyo po nun, Pants, kasi, t-shirt. oo, yung school namin hindi naman naka-uniform, may Opo. t-shirts, Mm. polo. Napakaswerte nyo po nun. Kasi ngayon, Oo. napakadami na pong nambabash sa amin. Talaga. Mga lalaki po. Mga nagsasabi ng napkin reveal, mga ganyan. Talaga. Feeling lalaki, feeling may-ari ng lalaki. Talaga. Hindi raw po tatagal sa amin ng babae kasi nga raw po, wala daw po kami kung ano yung meron yung mga lalaki. So, Alam ko na. Yung mga lalaki nagsasabi ng ganyan, yan yung mga may karibal na tomboy. naagawan din siguro sila, no? Yes! Naagawad. Kaya Yun. maraming takot na mag-out po. Kasi Oo. dahil dyan sa mga pambabash na yan. Siyempre, marami pong may gustong malaman. Nagkaroon po ba kayo ng boyfriend? Wala. Never Wala ako po talaga? nagka-boyfriend. Oo. Ano pong nafe-feel nyo pag nakakita kayo ng lalaki? Kailan noon o ngayon? Na-confuse po ba kayo sa sarili nyo na, bakit hindi ako nagkaagusto sa lalaki? Meron din ako naging crush na boy. Pero, mas intense yung yung feeling ng pagka-crush ko Sa babae? dun sa mga girls. Kesa sa Kaysa dun lalaki? sa boy. And may na-discover din ako. Kasi nung high school, yun din, dami ko rin crush na mga girls. Mm. Tapos meron din akong crush na boy. Opo. Pero, yung boy na crush ko, siya kasi, tisoy-tisoy siya. Lalaki-lalaki siya, pero kasi mukhang girl.
Soft Ayun. yung mukha niya. Parang Yes. pambabae yung... Elementary ako, naisip ko, ay, kaya ko pala crush si ganon. Kaya ang neat niya, tisoy, Mukha siyang babae. mukha siyang girl. So yung kaya, meaning, mas lamang talaga yung girl. Mas gusto niyo po Oo. talaga yung itsura ng Yes, babae. oo. Dumating ako sa point na parang gusto ko pa rin kahit papano na maging normal girl. Opo. Pumasok din pala yun sa sa isip ko, feeling ko parang gusto ko pa rin sumabay doon sa mga barkada kong mga girls na kinikilig sa mga boys. So sabi ko, gusto ko pa rin ma-feel to, nag-try. Hindi ko naman Confusion talagang stage nilaban. na po siya. Tinry ko, oo. Slight, na-confuse ako ng slight lang. Parang ang pinaka-crush ko na lang talaga, artista, yung mga nakasama ko artista, nagwapong-gwapo ko, na sabi ko, sana ganyan din ako kagwapo. Okay. Yung mga nagiging Oo. crush niyo po ay gusto niyo na maging kamukha sila, katulad sila na parang hinihilingan. Sana Yes. ganun ako kapogi. Yes, oo. Kung nakita ko Ganon. kay Gabi, wow, gwapo. Hindi yung nagwapo ka kasi gusto mo maging boyfriend. Hindi po ganun. oo. Paano po ba kayo napasok sa showbiz? Naku, actually, I started as staff. Start ako as PA. Nag-apply po kayo? Hindi ko masabing nag-apply ako kasi may friend ako na production assistant. Medyo nagkakasakit-sakit na. Bit-bit na lang ako sa shooting para samahan ko daw siya. Pala may plano na siyang magko-collapse na siya. So bigla siyang nag-collapse. Tapos bigla na lang nagulat na lang ako. Parang ako na yung pinasalo doon sa supposed to be work niya. Okay. So tinawag ako ni Miss Malu Santos. Producer namin siya doon sa movie. Opo. Tapos sabi niya, Ineng, halika dito. Tinuro niya sa akin yung mga dapat kong gawin na yun ang dapat na gagawin Opo. ng friend ko. Sa'yo pinaubaya po yung trabaho. Sa akin pinaubaya. Tapos parang sinalo ko yung friend ko, timing wala kaming school. Nagising na lang ako. Ako na yung production assistant nung movie na yon. Buti po may idea kayo dun sa pagiging production assistant. Doon na mismo. Doon ka na po tinuro. natuto? Yes, doon ako natuto. Kaya hindi talaga ako nag-apply. And then Opo. after that, kumbaga noon hindi pa ganun kahigpit eh. Hindi nga ako tapos ng mass ko, pero graduate ako ng Bachelor of Science in Business Administration yun. So, biglang napasok na din ako sa ABS-CBN. So, doon Opo. ako nag-start as production manager, location manager. Hanggang sa na-discover ako mag-artista ni Direk Olive Damasan. May production assistant na nakalimutan kumuha ng talent na kapitbahay na with lines. Kailangan na, sabi ng PA, nakalimutan ko, hindi ako nakakuha ng talent with lines. Kasi Opo. pag with lines, Opo. Importante Oo. na meron talaga. Oo, hindi pwedeng, dahil hindi pwedeng tumagal yung take dyan eh. So ngayon, sabi ni Direk Olive, Cecil, go ahead. Ako na daw doon. Ayoko. Ang role, nanay na nakadaster, na nakatira sa ilalim ng tulay. Opo. So ayoko. Kailangan na kasi magliliwanag na eh, dahil hinahabol namin, night effect yun eh. Magpapakap na. Sabi sa akin nung producer, sige na sis. Tapos sabi ko sa production designer, yung parang sa wardrobe, Opo. sabi ko, gusto ko yung polo blouse. So para at least pag suot ko siya, hindi ko feel na girl na Babae, girl. opo. So in fairness nakapag-produce. After that, nasundan na. Movies po yan, series, mga teleserye, no? Teleserye. Teleserye. Oo, una teleserye, tas hanggang sa naging movie, hanggang sa na-enjoy ko na. Masaya na po kayo sa ginagawa niyo. Yes, of course. Meron po ba kayong niligawan sa showbiz na artistang babae na nakasama nyo? Artistang naging partner, wala. Pero meron artista talaga na hindi ko masabing na in love ako sa kanya. Na-fall ako is light. Parang natis-tis ba ako? Parang Opo, gano'n. natukso kayo sa Parang kanya. biro-biro Opo. ako, gano'n. So, Opo. artista siya, location manager ako. Nagkatrabaho po kayo? Nagkatrabaho kami. Yun, para ako na-fall. Later on, na-realize ko, pinagtitripan Opo, ako. feeling nyo pinagtitripan lang kayo. So, tinigil nyo po tinigil yun. ko. Kasi yung crush sa akin yung yung pretty, yung walang malis. Opo. Yung crush na nagandahan ako. So, dun sa gano'n, artista na yun, nagkaroon po kayo ng feelings talaga. dito, Pero, balikan lang po natin yung last relationship nyo. Kailan po yun? Anong year? 2013 yun yung last. Ang tagal na po. Oh, Halos that 13 was my years last. na. Yes, Nakalipas. oo, magsi-13 years na. Bakit hindi na po siya nasundan? Wala na akong, kung sana lang na hindi na ako nagkaroon ng attraction or hindi na ako nagkaroon ng desire na magkaroon ako ng partner in life na
kasama. Opo. Nung na-stop kasi ako sa showbiz, nag-focus ako sa ministry. Okay. So, yung nag-start. Doon na po na-focus yung Doon na buhay nyo. na-focus yung life ko. Tapos parang naramdaman ko na lang na, I'm happy and contented na Okay. pala. Kahit Ganito- wala po kayong partner. Yes. And until now, ina-enjoy ko. Kaya hindi na ako nag-iisip Hindi nyo na po kaya pumasok sa relasyon ulit. Yun ang feeling ko. Naranasan ko na for so many years na wala akong partner. Feeling ko, baka pagka nagkaroon pa ako ng partner in the future, parang yung happiness na nararamdaman ko ngayon na I'm free, baka mag-change. And at the same time, it's my choice. It's hard to express now. Opo. Sa ngayon, it's hard to express. Kasi feeling nyo, hindi lahat ng tao para maintindihan yung pinagdadaanan nyo or yung nararamdaman nyo. Yes, oo. Pero siguro in the future, Yes. baka later on, Yes. ma-rebuild din. Mm. Basta ang masasabi ko lang, I'm happy being single. Yung identity po natin bilang tomboy, lagi natin sinasabi na hindi natin choice. Oh, Pero yes. yung gagawin natin sa buhay natin, like yan, gusto nyo po maging single, happy po kayo and contented kayo na ang laging nagpapasaya sa inyo ngayon is si God. Yun naman po ay choice, ang Oh. pipiliin mong buhay. Mm. Pero yung pagkatao na naramdaman mo, kung tomboy ka, babae ka, or feeling mo lalaki ka, is not a choice. Yes. Tama po, di ba? Oo, tama. Kasi yung iba, nami-misunderstood tayo na pinipili daw natin yung maging tomboy, pinipili daw natin maging babae. Para sa akin, hindi. Pero yung Ay, oo. buhay na mangyayari sa'yo is a choice. Yes, that's right. Alam mo, sa panahon ngayon, ang sarap kaya mabuhay ng Masaya. happy ka lang, wala kang pinoproblema. Totoo po yan. Oo, of course, normal lang naman talaga Na may problema. Yes. And, sino bang gumagawa ng stress natin? Tama. Sometimes tayo din yun. Tayo po Oo. nagpapapasok ng stress sa buhay natin. And pipiliin lang natin kung saan yung aalisin natin yung mga magiging problema natin. Yun, exactly. Tsaka dapat lagi talagang good vibes Yes po. para maaliwalas. Like you, tignan niyo naman si Pao. Ang gwapo. Pero minsan, di ba po, hindi natin maiiwasan na patulan talaga yung mga taong nakakapagpa-stress sa atin. Kaya minsan nakakapagbitaw rin tayo ng mga salita na hindi rin naman natin gusto. Meron po ba sa inyo nagsabi na, paano yan pagtanda nyo po, like wala kayong kasama sa buhay na anak, walang mag-aalaga sa inyo, ano po masasabi nyo sa ganun? Kasi sobrang interesado po ako dito sa tanong na to. Oo. Dahil lagi pong sinasabi sa amin na wala kang kasama sa pagtanda mo, walang mag-aalaga sa'yo, wala kang kasama, wala kang anak eh. Anong gagawin mo sa buhay mo? Kayo po ngayon, pinipili nyong mag-isa. Dahil masaya at kontento po kayo sa buhay nyo. Paano nyo po i-explain sa mga tao na dapat daw merong anak at asawa sa pagtanda ang mga babae? Honestly, marami na rin akong mga friends na nagsabi sa akin, mga kagaya natin Opo. na kailangan din nila talaga ng partner Opo. kasi sa pagtanda, Opo. kasi yun yung fear nila. Pero ako talaga, never ko naramdaman na nagkaroon ako ng fear in the future na wala akong partner na makakasama. Kasi ako, ang katwiran ko, may mga pamangkin ako. Siyempre, hindi natin pwedeng asahan na sure na alagaan ko Opo. niyan. Opo. Yun nga, minsan yung anak nga, hindi nag-aalaga talaga, Ng di ba? magulang. So, to top it all, alam mo, ako lang talaga yung trust ko kay God na alam ko, Lord, hindi niyo ako pababayaan. Whatever happens, alam ko hindi niyo ako pababayaan. And of course, syempre, kailangan din natin maging practical. Laging sinasabi ko na kailangan, as early as now, Nag-ipon. mag-ipon, wag mong hayaang tumanda ka Nang wala nang kang wala ka. ipon. Kasi, syempre, kung meron ka namang panggastos, di magbayad. ka. Ibabayad. Yes, ganun lang naman yun. Opo. Ganun lang yung kasimple. Meron kasi talaga taong ayaw rin naman talaga ng anak. Pero kung ikaw talaga, meron kang kakayahan na magtrabaho hanggat bata ka, magtrabaho ka na magtrabaho. Para sa pagtanda mo, Pagtanda mo. handa kang magbayad ng taong mag-aalaga Alaga sa iyo. sa'yo. Yun, exactly. Kasi hindi lahat din ng anak ay kayang alagaan ng mga magulang pagtanda. Yes. May binabayaran po talaga tayo para mag-alaga sa atin sa pagtanda, sa mga magulang natin. Well, kahit ako na anak ako, gusto ko rin po talaga mag-ipon para pagtanda ng magulang ko, habang busy man ako sa ibang magiging trabaho ko, gusto ko may mag-aalaga po sa kanila. So, dapat Oo. ganun din tayong mga tomboy, prepared din tayo sa magiging future O natin. yeah, in fairness ako based sa experience ko, sa mga friends ko, Opo. alam mo, ang LGBT, mapagmahal sa Totoo po. magulang, especially sa nanay. Yes po. And especially mga bading, Yes po. Marami akong kaibigan ng mga bading, sobrang mapagmahal sa magulang. Mahal na mahal ang nanay. Maiiyak lang ako pag sinabi ko kung gaano ko kamahal ang nanay ko. Naniniwala ako na tayong mga tomboy, bakla, part ng LGBT ay blessing tayo para sa mga magulang natin kasi tayo yung sobrang mapagmahal sa magulang. Totoo yan. At saka kasi syempre, once na may asawa na, Opo. kasi hodang bata pa yan, Yes po. pag-aari ka na ng asawa Yes mo. po.
Kaya Tayo ang LGBT, ang natitira kahit sa na magulang. senior na yan, at wala pang asawa, pag-aari ka pa rin ng Yes po. magulang mo. Yes po. Tayo pa yung mapagmahal sa magulang. Yes. Alam po natin na kilalang kilala kayo bilang isang magaling talaga na isa sa mga napapanood natin sa teleserye, sa movie. Bukod po ba sa pag-acting, meron po kayong ibang pinagkakaabalahan? Sa ngayon, paminsan-minsan, nagpe-painting, libangan. Kasi bata pa ako, Mahilig mahilig ka talaga ng ako sa painting. Kaya lang, hindi ako marunong mag-drawing. Sabi ko sa sarili ko, hanggang pangarap na lang to, patingin-tingin na lang ako. Okay. Nung biglang na-realize ko, sabi ko, siguro dapat i-push ko to. Actually, yung manager ko, si Lou Gopez, ang nag-push sa akin. Sabi Opo. niya, kung gusto ko pala mag-painting, why don't you try Yes it? po, Sabi niya, ang dali-dali lang. Oh. Sabi ko, gusto ko nga yung abstract kasi Opo. walang mali. Opo. Sabi niya, tinuro niya sa akin yung isang painter na ginaganong-ganon lang yun. Opo. Parang So, pinipisik-pisik lang. Oo, so ginawa ko yun. Siya yung una kong niregaluhan. Tapos nagandahan siya. Ah. Maraming nagandahan. Di ba sabi ko nga, nung nag-pass away din yung mother ko, isa yun sa binuhusan ko ng lungkot ko, yun. Siya actually yung naging inspiration ko para tapos biglang, ayun, unti-unting nakakabuo ako ng hindi ko sinasadya, mga niregaluhan ko, ganon. Talaga? Tapos hanggang sa, ayun, may ibang umorder. Tapos, nagtuloy-tuloy. Balik, ginawa niyo po siyang business. Hindi pa naman talaga actually. Kasi kung sino lang yung umorder, tapos karamihan talaga, nariregalo ko. Ganun. So ngayon po, tumatanggap kayo ng orders. Yeah. Kung sakali? Oo naman. Ano po talaga yung mga porte nyo? Like, Yun na nga rumble nga ako. Di ba dapat meron akong, kumbaga sa genre, gusto ko abstract kasi abstract. Walang mali. Opo. Walang mali. So yun, abstract. Tapos, kung ano yung pumasok sa utak ko Actually, hindi ako nag-aral. Hindi ako nag-aral, nag-enroll. Kasi balak ko mag-enroll. Sabi ng manager ko, no. Hindi mo kailangang mag-enroll. Sabi niya, just do it. Kung ano lang yung gagawin mong pumasok sa isip mo, gawin mo. Ganun sabi niya. So, hindi ako nag-enroll. Kaya tuloy nung may umorder sa akin ng dog, umiyak ako ng umiyak. Kasi hindi ko alam, hindi pala ganun kadali kasi yung hair. Nakumpisahan ko naman. But the thing is, nakita ko yung picture na ginagayahan ko. Kita mo yung hair, yung detalyado. opo. Hindi ko alam kung paano gagawin yun. Nag-search ako kung paano. Tapos, syempre iba pa rin. Natagalan, pero natapos ko. Tapos, di ba, ano yung question mo kung ano yung pinagkakaabalahan? Opo. Sa ngayon, nag-start akong magpagawa ng bagong business, yung tote bag. Yung Ah. Toti Marie tote bag. Nakikita ko po yan Nakikita ko po yan sa TikTok. Sabi ko, tote bag? Tapos picture na nakalagay is, kayo po, Toti Marie. Kasi di ba Toti Marie, Tote bag. tote bag. Opo. Honestly, gato yan. Yung tote bag na yan, marami ng mga lumabas Opo. na tote bag. Nag-start pa yata yun bago mag-pandemic. Opo. Hanggang nag-pandemic. Wala akong kinalaman doon. Hindi po direct yun sa inyo. No, meron akong picture na profile pic sa FB. Opo. Tapos kinuha nila yon, tapos pinagawa nilang tote bag. So, ito yung bag. Actually, ako lang meron nito ngayon. Ito ang original po na bag na gawa nyo. Kuha pa yan ng Star Magic. Kasi nag-Star Magic ako 2012, 2013. So, yan yung picture ko doon. Tapos, yan yung nasa profile pic ko na nakuha nila. Opo. Marami sila na nagbebenta. So, without my Consent. consent. Pero, until such time, si Direk Olive Lamasan, ayun nga, nabanggit ko sa kanya yan. Sabi niya, ipa-patent. Opo. Ayun, kaya pinapatent ko siya. Ang So, ganda. that's under my name na yung Toti Marie. Paano po namin malalaman na legit yung bibilhan namin ng tote bag na Toti Marie? Ako pa lang yung mga binenta before, canvas na, na cream, white. Okay. Oo, wala pang nagbenta ng black. So, ako pa lang. Opo. Ang ganda ng quality. Kaya sabi ko, okay, ito pala yung premium kasi may nakita ko na dapat bibilhin ko. Pero sobrang lang siya, sobrang manipis lang siya. Kaya sana yung mga makakabili talaga, mag-direct po sa account nyo. Meron Yes, po kayong account sa TikTok. Ayan, may TikTok account ako and mag-open pa lang ako ng Opo. Pero if yung ever shop. doon nila makukuha. Yes. And oo. sa mga gustong magpa-reserve ng order nila, pwede naman sila mag-direct ng PM sa Facebook po. Yes po. Di ba? Facebook and TikTok.
ilagay na lang natin yung account ni Sir Toti Marie dito sa screen natin para makita nyo kung saan kayo pwede bumili ng legit. Kasi this is very affordable yet napakaganda ng quality. Nung nakita ko po. And thankful ako kasi bigay na sa akin to ni Sir Toti Marie. Meron na akong, di ba, napaka-iconic na bag na tote bag. Siyempre, no, kung ako rin naman, bibili po ako ng bag na tote bag at si Toti Marie yung design. Siyempre, doon ako bibili sa alam kong legit na may-ari talaga. Diba? Kung sino talaga si Toti Marie, doon masarap bumili. Tapos magkakaroon pa sigurado to ng pirma. Diba? Nakakatuwa lang. Congrats po kay Sir Toti Marie sa paglabas ng tote bag. And sana mag-direct talaga kayo doon sa official kung saan yung account talaga ni Sir Toti Marie. Para siya talaga mismo rin yung makausap nyo, diba? Makakuha kayo ng autograph niya or ng message galing sa kanya bilang kilalang kilala na natin siya pagdating sa pag-acting. Guys, eto, hindi lang po ito para sa mga tomboy, kundi para sa lahat ng kabataan. Ang masasabi ko po sa inyo, habang bata pa lang kayo, maging good steward. Dapat matuto kayong mag-ipon, magtipid, and of course, kagaya nga ng sinabi ko sa kanina, laging maging mabuting tao. So, and always be happy. Lagi lang po tayong may joy in our hearts. And, syempre, para sa mga tomboy, huwag babaero. Always be a good boy.